Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sabi nila ang pagkakaroon daw ng anak ang isa sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ng tao. Kaya naman walang araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos nang pagkalooban niya ako ng anak na babae. Pakiramdam ko siya na yung pinakamagandang nangyari sa akin sa kabila ng mga pangit kong pinagdadaanan. Kaya naman mahal na mahal ko ang aking anak at gagawin ko ang lahat para sa kanya, Papa Dudut. Ako po si Letty, 35 years old at tubong Bicol. Pero noong araw ay lumuwas ako ng Quezon City para mamasukan sa isang karinderya, kung saan ay matagal nang nagtatrabaho ang pinsang kong si Rona. Nirecruit niya kasi ako para magtrabaho sa naturang kainan nang minsang mangailangan sila ng karagdagang tao. Bagay na hindi ko na pinag-isipan ng matagal dahil pangarap ko rin namang makapunta sa Maynila. Simple lang naman akong babae at simple lang din ang mga pangarap ko sa buhay. Ang magkaroon ng isang masayang pamilya tulad ng sa mga magulang ko. Kaya nga kahit wala akong kaalam-alam sa buhay sa Maynila ay sumugal pa rin ako, dala ang pag-asang kumita ng perang makakatulong sa aking pamilya sa probinsya. At kung papala rin, ay matagpuan ko na rin doon ang lalaking magpapatibok sa aking puso. Lalo na't NBSB ako o no boyfriend since birth, Papa Dudut. Maalalahanin at malambing talaga ang nanay ko, Papa Dudut. Palibasa ako ang panganay sa 5 magkakapatid. Ang mga sumunod sa akin ay naglalaro sa edad na 25 anyos pababa at ang pinakabunso ay nasa 15. Ang nanay ay isang mananahe at kung minsan para kumita ng ekstrang pera ay tumatanggap din siya ng mga labada. Samantalang ang tatay naman ay isang magsasaka. Bukod sa pagtatanim ng palay ay meron din siyang tinatanim na kamoting kahoy at iba't ibang klase ng gulay na kapag anihan na ay binebenta namin ni nanay sa palengke. Bagaman mahirap ang aming buhay sa probinsya, masasabi ko naman na maswerte ako dahil responsable ang mga magulang ko, Papa Dudut. At kahit na medyo challenging talagang mapalayo sa kanila dahil sa pagtatrabaho ko sa Maynila ay wala akong hindi kakayanin para sa aking pamilya. Naisip ko din kasi na kapag nakasanayan ko na ang buhay sa Maynila at nakapag-ipon na ako ng sapat na pera ay gusto kong magnegosyo, Papa Dudut. Kahit na online lang, total yun naman ang uso. Pagdating ko sa bahay ng pinsan ko sa Quezon City, kinabukasan din ay sumabak agad ako sa pagtatrabaho bilang serbedora sa isang 24 hours na kantin. Ang mga karaniwan naming customer ay yung mga nagtatrabaho sa opisina hindi kalayuan sa pwesto ng aming kainan. Mga taxi driver, mga lokal na residente at kung sino-sino pa. Kahit na mahirap ang trabaho ay masasabi ko namang nag-e-enjoy ako, Papa Dudut. Mas lalo pang ang naging interesante ang bawat araw ko sa trabaho nang makilala ko si Nando nang minsan siyang kumain sa amin. Isa siyang sikyo o security guard sa isang pawn shop na katapat ng aming kantin. Nung unang beses ko siyang nakita ay aaminin kong hindi talaga ako natuwa sa pagmumukha niya. Hindi naman sa panghuhusga pero mukha talaga siyang hindi gagawa ng matino. Tapos ay palagi pa niya ako nung binubwisit dahil panay
Ang tawag niya sa akin para siya asikasuhin kahit na marami pa akong ginagawa. Aaminin ko Papa Dudut na noong una ay naiinis ako kay Nando. Sino ba naman kasing hindi? Kesyo maliit na bagay na kaya naman niyang gawin ay itatawag pa niya sa akin. Oo, sa akin. Tulad na lamang ng pagsasali ng tubig sa baso niya. Paulit-ulit na paghingi ng sabaw at kung ano-ano pa. Mabuti sana kung siya lang ang customer na inaasikaso ko tapos meron pang pagkakataon na makikipagkwentuhan pa siya sa akin sa gitna ng trabaho ko. Dumanas din ng dumalas ang pagkain ni Nando ng tanghalian sa aming kantin. Dahilan kung bakit naging tampulan ako ng tukso ng mga kasamahan ko sa trabaho. Gaya nga ng sinasabi noon ni Rona, nagbabaon ng pananghalian si Nando. Kung kumain man ito sa kantin ay bibihira lamang. At nagsimula lang daw itong kumain sa kantin namin dahil sa akin. Habang tumatagal ay nawawala na rin ang pagkailang ko kay Nando. Dahil kahit papaano ay nadidiskubre ko namang mabait at magalang siyang tao. Palagi siyang humihingi ng permiso kung meron siyang gustong itanong na sa palagay ko ay masyadong personal. Kuwela din siya at mahilig bumanat ng corning jokes at pick-up lines. Tinatawag pa rin niya akong Miss Beautiful kapag hindi ko siya pinapansin. Naisip ko nga na ginagawa niya lamang yon para makuha ang atensyon ko at effective naman. Papa Dudut, alam ko na hindi pa nagtatagal simula nang magkakilala kami ni Nando pero noong unang beses na hindi siya kumain ng lunch sa amin ay nalungkot talaga ako. Parang nawalan ako ng ganang magtrabaho. Akala ko nga normal lang yon dahil masyado lang akong nasanay. Na palagi niya akong kinukulit araw-araw pero nang masundan pa ng 2 araw na walang Nando na kumain sa aming kantin ay doon na ako nagtaka at nag-alala. Mabuti na lang noong sumunod pang araw ay nagpakita na siya sa akin at kumain sa amin. Sinabi din niyang nagkatrangkaso daw siya kaya siya absent. Kahit papaano, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib ng sandaling yon. Papa Dudut, nagtuloy-tuloy pa ang pagpapakyut sa akin ni Nando. At habang tumatagal, kahit pa nga pa-corny ng pa-corny ang mga banat niya ay natatawa na lamang ako sa kanya. At kahit nagmukha siyang tanga sa pagpapapogi sa akin ay wala daw siyang pakialam. Basta ang mahalaga ay mapatawa niya ako at mapangiti. Bagay na kinagigiliwan ko ng husto sa kanya. Palibhasa, ramdam ko ring sincero siyang tao sa kabila ng maloko niyang persona. At habang tumatagal nga, ay unti-unti ko ngang nakikilala si Nando. Panganay din siya sa 6 na magkakapatid at tubong aklan. Pagtitinda ng gulay sa palengke ang kinabubuhay ng kanyang mga magulang. At ang mga nakababata niyang kapatid ay pinag-aaral naman niya. Sa totoo lang ay humanga ako ng husto sa dedikasyon at determinasyon ni Nando. Bibihira kasi yung lalaking katulad niya na nasa tamang edad na ay wala pa ring asawa dahil busy sa pagtulong sa pamilya. Hanggang sa isang araw nga ay niyaya akong lumabas ni Nando, Papa Dudut. Nang sandaling yon ay mahigit 3 linggo na kaming magkakilala. Aminin kong noong una ay naiilang pa akong sumama sa kanya na kaming 2 lang pero may bahagi naman sa puso ko na gustong umoo sa kanya. Kaya naman bago ako nagpasya noon ay kinausap ko muna ang pinsan ko. Papa Dudut, natuloy na nga ang date namin ni Nando ng araw na yon. Ipinasyal niya ako sa mga magagandang lugar na noong ko pa lamang napuntahan sa tanang buhay ko. Kumain din kami sa isang restaurant at umorder si Nando ng paborito niyang pagkain na talaga namang ibinida pa niya sa akin. Tapos ay nagpunta rin kami sa isang lokal na parke kung saan ay pinapanood namin ang paglubog ng araw noon. Hindi yun ang una't huling beses na niyaya akong lumabas ni Nando. Sa katunayan ay nasundan pa yon ang nasundan. At habang tumatagal ay mas nakikilala ko na nga si Nando, Papa Dudut. Lalo din akong humanga sa kanya dahil sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay ay
nananatili pa rin siyang positibo. Papadudot, tuwing matatapos ang aming date ay inihahatid ako ni Nando sa apartment ng pinsan ko. Para daw makasigurado siyang ligtas ako. At kahit na saglit pa lamang kaming nagkakahiwalay ay magka-text na kami. At bago kami tuluyang matulog ay nag-uusap pa kami sa telepono. Isang gabi matapos ang aming date ay muli akong inihatid ni Nando sa apartment ng pinsan ko. Pero bago ako pumasok sa pinto ay pinigilan niya ako para itanong yung katanungang magpapabago sa buhay ko. Papadudot, ang saya-saya pala sa pakiramdam na magkaroon ng boyfriend at masabing I'm into a relationship. Sa tagal ko kasing no boyfriend since birth o NBSB ay may punto sa buhay ko na nawala na ako ng pag-asang magkaroon ako ng jowa. May itsura naman ako, mabait, kwela at kahit paano ay may utak din naman. Kaso walang nagkaka-interes sa akin doon sa amin sa Bicol. Walang nanliligaw sa akin o lalaking pumapansin sa akin. Kaya naman naisipan ko na baka hindi tagaroon ng lalaking nakatadhana para makasama ko sa panghabang buhay. At tama nga ako, Papadudut, dahil sa Maynila ko nakilala si Nando na naging first boyfriend ko. At sana ay huli na rin. Nang gabing yon ay narinig pala ng pinsang kong si Rona ang pag-aaminan namin ng feelings ni Nando. At hindi ko na rin naman tinanggi ang mga yon sa kanya. Buong pagmamalaki kong ibinida sa pinsang ko na sa wakas ay meron na akong nobyo. Na ganun pala yung pakiramdam na may ka-forever ka na. Akala ko ay matutuwa si Rona tulad ng reaksyong inaasahan ko mula sa kanya, pero sa halip ay sinimangutan lamang niya ako, Papadudot, bagay na ipinagtaka ko. Sinabi sa akin ni Rona ang dahilan kung bakit hindi siya lubos na masaya para sa amin ni Nando. Yon ay dahil nag-aalala daw siya para sa akin dahil nga sa mga kwentong naririnig niya patungkol sa pagiging chick boy ng boyfriend ko. Akala ko tapos na kami sa ganong usapan, pero binanggit din ni Rona na pakiramdaman ko pa rin daw kung sakaling ang may katotohanan ang mga usap-usapan tungkol kay Nando. Na babaero raw ito. Bagay na kinainisan ko noong una at isinantabi ko na lamang. Pero aaminin ko, Papadudot, na merong pagkakataon na gusto kong itanong o kumpirmahin kay Nando kung bakit nababansagan siyang babaero. Ngunit hindi ko na yon naitanong pa sa kanya dahil tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para makumpirma ko ang aking kinakatakutan. Yon ay nang matuklasan kong meron na palang asawa si Nando. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, Papadudot, maraming beses kong binalak na itanong kay Nando kung bakit siya binansagang babaero ng mga taong nasa paligid niya. Gayong ibang-iba ang pagkakakilala ko sa kanya. Sa katunayan, ang alam ko, ako ang unang girlfriend niya. Bigla tuloy akong nakaramdam ng agam-agam sa puso ko tungkol sa pagpayag kong maging kami kaagad ni Nando. Tipikal na araw at tahimik ako nagtatrabaho sa kantin nang pinapasukan ko nang mangyari ang kahit sa hinagap ay hindi ko lubos na akalaing mangyayari, Papadudot. Paano ba naman? Sa gitna ng pagiging abala ko sa pag-intindi sa kaliwat ka ng mga gawain, ay bigla na lamang may babaeng matangkad at maputi na dumating sa kahinanap ako. Buti na lamang at patay na oras na yon, Papadudot, at walang masyadong customer. At nang magtama ang aming paningin, ay walang pagdadalawang isip niya akong sinugod at pinagsisigawan. Papadudot, mabuti na lang dahil naawat ko si Rona sa kamuntik na niyang pagpatol kay Grace ng sandaling yon. At mabuti na lang din dahil naisip ni Grace na umalis na lamang. Pero bago siya tuluyang umalis ay binantaan niya akong layuan na si Nando dahil pamilyado na nga ito. At kung ipipilit ko pa raw na magsumiksik sa buhay nilang mag-asawa ay kakasuhan niya ako. Magkahalong takot, gulat, galit at lungkot ang nangibabaw sa akin ng mga araw na yon. Takot dahil sa biglang pagdating ni Grace para saktan at iskandaluhin ako sa aking pinagtatrabahuhan.
Gulat naman dahil sa nalaman kong posibleng panloloko sa akin ni Nando. Galit dahil kapag napatunayan ko ngang totoo ang mga sinasabi ni Grace tungkol sa relasyon nilang dalawa, ay baka hindi ako makapagpigil at masuntok ko talaga sa mukha ang Nando na yon. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, mas nangibabaw para sa akin ang labis na kalungkutan. Oo, hindi pa nga nagtatagal simula nang magkakilala kami ni Nando. Simula nang maging kami, pero sa loob ng maiksing panahon ng pagsasama namin ay binigay ko na sa kanya ang aking puso, pati na rin ang aking sarili. Meron ang nangyari sa amin ni Nando, Papa Dudut. Hindi lang isang beses, makailang ulit na rin po yon. Siguro nga ay totoo ang sinasabi ni Grace na madali akong paikutin at utuin, pero nagtiwala lang naman ako at naniwala na tunay at totoo ang pag-ibig sa akin na ibinibigay ni Nando. Nang araw ding yon ay tinawagan ko sa telepono si Nando, Papa Dudut. Pero ring lang ng ring ang kanyang cellphone. Makailang beses ko ulit siyang kinontak hanggang sa patayan na nga niya ako ng telepono. Halos gumuho ang mundo ko ng oras na yon. Paano nga kung totoong niloloko ako ni Nando? Paano kung bigla na lang niya akong iwanan sa ere? Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang sakit. Umiyak na lamang ako ng umiyak kinagabihan at nang sumunod na araw ay laking gulat ko nang si Nando ang kusang tumawag sa akin. Papa Dudut, salamat na lang talaga sa pinsang kong si Rona dahil nandun siya ng sandaling yon para alalayan ako. Kasi ang sakit-sakit na talaga sa dibdib. Hindi ko na kayang pigilan pa yung mga hinanakit ko kay Nando. Tapos ay hindi pa ganap na maisip ng utak ko na dumating na nga yung sandaling kinakatakutan ko, ang aking unang heartbreak. Nang sumunod na araw ay nalaman ko na lamang na nag-resign na pala si Nando sa pawn shop na kanyang pinagtatrabahuhan. Walang makapagsabi kung saan talaga siya nagpunta. Pero marami rin ang naniniwala na umuwi na ulit siya sa kanyang asawa. Ano man ang katotohanan sa mga haka-hakang yon, wala na po akong pakialam. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin, sa skandalong kinasangkutan ko, sa panluloko sa akin ni Nando, parang nawala na po ako ng pakiramdam noon, Papa Dudut. Naisip ko na ganoon talaga ang buhay. Pwede tayong ma-scam dahil sa labis na tiwala na ibinibigay natin sa mga sinungaling at manlulokong tao. Naisip kong magpatuloy na lamang sa buhay. Sinarili ko yung sakit na nararamdaman ko. Sa pag-asang kusa na lamang itong mawawala. Subalit nagkamali ako. Isang araw habang nagtatrabaho ako sa kantin, ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Nag-worry pa nga sa akin si Rona dahil akala niya ay may sakit ako. Sabi niya ay mukha daw akong maputla. Papadudot ng sandaling yon ay aaminin kong muling nanumbalik ang pakiramdam na matagal ko nang pinatay sa kalooban ko. Ang pakiramdam ng magkahalong takot at saya dahil posibleng nagbunga ang pagsasama namin ng saglit ni Nando. Buntis ako, Papa Dudut. At nang malaman kong pinagdadalang tao ko ang aming anak ni Nando, ay magkahalong kaba at saya ang naramdaman ko. Kaba dahil hindi ko alam kung paano ipapaalam sa aking pamilya sa probinsya na nagbunga ang sandali naming pagsasama ni Nando. At saya naman dahil merong buhay na nabubuo sa aking sinapupunan. At dahil wala pa akong ideya kung paano sasabihin kina nanay at tatay na magkakaroon na sila ng apo, kaya naisip kong isekreto na muna ito sa kanila. Pinakiusapan ko rin si Rona na huwag magbabanggit ng kahit na ano sa aking mga magulang para hindi na sila masyadong mag-alala. Bagay na kinontra ng pinsang ko noong una pero napakiusapan ko rin naman sa bandang huli. Nagpatuloy lang ako sa pagpasok sa trabaho, Papa Dudut. Kailangan ko kasing madagdagan ang aking ipon para sa aking panganganak.
Kahit na minsan naaalala ko pa rin si Nando, hindi na lamang ako nagpapaapekto dahil alam ko kung nasaan man siya ngayon ay doon na lang siya manatili. Wag na siyang magpapakita sa akin lalo na sa anak namin dahil isa siyang malaking duwag. Pero iba pa rin maglaro ang tadhana. Nang halos 2 buwan na ang aking pinagbubuntis ay muling nag-cruise ang landas namin ni Nando nang magkita kami sa isang mall. Papadudot, kahit na galit ako kay Nando, meron pa ring bahagi sa aking puso na gustong makiusap sa kanya na huwag na niya akong iiwang muli. Nasa pagkakataong yon ay piliin naman niya ako at ng aming magiging anak. Pero sa kabila ng lahat ay muli kong piniling sarilinin na lamang ang sakit at ang lahat ng hinanakit. Para saan pa kung magmamakaawa ako sa kanya? Samantalang halatang halata naman na hindi ako o kami ng magiging anak niya ang pipiliin niya sa dulo. Kahit paano ay mas pinili ko pa rin bigyan ng dignidad ang aking sarili, Papadudot. Dahil minsan hindi lahat ng ipinaglalaban ay karapat dapat na ipaglaban. Nang araw ding yon, matapos ang pagkikita namin ni Nando ay nanumbalik muli ang sakit at kirot sa puso ko. Yung sugat na akala ko ay unti-unti nang humihilom dahil sa kanya ay muli na namang nabuksan. At sa pagkakataong yon ay mas doble ang sakit. Umiyak lang ako ng umiyak pag uwi namin ni Rona sa apartment. Mabuti na lang dahil nandoon ang pinsan ko para damayan ako. Nakatulugan ko na nga lang noon ang labis na kalungkutan. Kinabukasan ay laking gulat ko nang dumating sa apartment namin si nanay. Hindi binanggit sa akin ni Rona na lumuwas pala ang nanay ko para dalawin ako. Palibhasa, inamin din ng pinsan ko na hindi na raw niya napigilan ang sariling wag banggitin kay nanay ang pinagdadaanan ko. At bago ko pa nga siya tuluyang masabunutan dahil sa kadaldalan ay dinepensahan na niya kaagad ang kanyang sarili. Ginawa lang daw niya yon dahil hindi niya kayang nakikita akong sinasarili ang sakit at kalungkutan. Papadudot, para akong batang nagsumbong at umiyak ng umiyak habang yakap-yakap ang nanay ko. Papadudot, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho sa kantin hanggang sa 6 na buwan ang aking ipinagbubuntis. At matapos noon ay nagpasya sina nanay at tatay na pauwiin ako sa Bicol para doon na manganak. Nang maisilang ko ang aking unika iha, para na rin po akong naging bagong tao. Ang lahat ng hinanakit at pait na naranasan ko noong hindi ko pa siya ipinapanganak ay kaagad na nawala ng unang beses kong masilayan ang napakaganda niyang mukha. At masayang masaya ako dahil kahit isa man lang sa aking pangarap na magkaroon ng masayang pamilya ay natupad sa katauhan ng aking anak. Nang 2 taon ang anak ko ay nagpa siya akong lumuwas muli ng Maynila para makipagsapalaran. Nang panahong yon, nirecruit muli ako ng pinsang kong si Rona para naman magtrabaho bilang isang call center agent. Naging matagumpay ang aming training at hindi nagtagal ay nagsimula na rin kami sa bago naming career. Kumpara sa kita ko noon sa kantin ay mas malaki ang sweldong na ipadadala ko sa aking pamilya at anak ko sa probinsya. Papadudot, kaya naman kahit papaano, masaya ako dahil nasosuportahan ko sila. Home base kami ngayon ng pinsang kong si Rona dahil sa pandemya. Medyo nakakapanibago pero nakasanayan na rin namin. Kung tatanungin ninyo ako, ang love life ko sa ngayon ay masasabi kong isa akong single but happy. Hindi ko pa rin naman sinasara ang puso ko kung muling magmahal. Dahil tulad ng pangarap ko noon, gusto ko magkaroon ng masayang pamilya tulad ng aking mga magulang. Pero habang hindi pa yon nangyayari, kontento ako sa mga taong malalapit sa buhay ko. At lalong lalo na sa anak ko, Papadudot. Wala na rin akong balita pa kay Nando. Pero kahit na meron kaming hindi magandang nakaraan ay ipinagdarasal ko na lang sa ngayon ay nasa parehong pahina kami ng aming buhay, na masaya at kontento sa aming pamilya. Sana ay maraming natutunan ng ating mga kapuso sa aking kwento. At kung mabibigyan ako ng pagkakataon na mabasa nyo ang liham ko,
ay buong puso ko itong ipagpapasalamat. Lubos na nagpapasalamat, Letty. Hindi katulad ng mga kwento sa libro at palabas sa pelikula ang tunay na buhay. Dahil madalas mas masalimuot at mas masakit ang mga kwento ng pag-ibig na itinatampok nito. Katulad na lang ng mga sakit at kahihiyan na pinagdaanan po ni Letty. Kung tutuusin ay tama rin naman ang nanay niya nang sabihin nitong may leksyon o aral sa buhay natin na minsan hindi naman dapat matutunan sa masasakit na paraan. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin natin maiiwasan yung mga masasama at mapanakit na tao na makalapit sa atin. Kaya nga kahit mahirap ay piliin nating maging mabuting tao, maging malinis ang intensyon natin sa ating kapwa at huwag na huwag nating tutularan ang mga katulad ni Nando. Para sa mga katulad naman ni Letty, hanga kami sa inyo dahil napagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok sa buhay. Maging ang mga labang sinasarili nyo lamang. Pero kung may pagkakataon ay pwede naman kayong humingi ng tulong. Huwag niyong isiping nag-iisa kayo sa mga laban ninyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.